Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Paglipat kay ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Camp Crame, di banta. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nilinaw ng Senado na wala silang natatanggap na banta sa buhay ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa kabila ng paglipat sa kanya sa Camp Crame. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired General Bawa Plasca, pinaboran lang ni Senate President Tito Soto ang hirit ni Hernandez para sa kanyang kapanatagan. Ginawa ni Plasca ang pahayag makaraang formal na i-commit ng ex-DPWH engineer sa PNP Custodial Facility kagabi bago gunitang nakakontempt sa mataas na kapulungan ng Kongreso si Hernandez. Pero nang itawid sa isyu ng kickback sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva, natakot na siyang bumalik sa Senate detention. Sa amin naman, sa tingin namin na wala namang bata, but of course siguro may mga personal na paniniwala din si Bryce. So let's respect. Susunod si Hernandez sa mga patakaran ng piitan gaya ng visiting hours na nakatakda lamang tuwing Martes hanggang Biyernes, tuwing 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Pero kahit nasa PNP headquarters, nilinaw ni Plasca na dadaan sa Senado ang mga imbitasyon kay Hernandez gaya ng pagharap sa mga hearing. Sumalang na siya sa medical examination ng mga doktor ng PNP at nasa maayos naman ang kondisyon. 6:08 ng gabi, naihatid sa custodial facility si Hernandez mula sa kanyang pagdalo sa pagdinig na House Infrastructure Committee. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, prayer vigil at Freedom March idaraos sa Netherlands para ipanawagan ang dismissal ng kaso ni FPRRD. Tuloy ang isasagawang prayer vigil at Freedom March sa kabisera ng Amsterdam, Netherlands para ipanawagan ang dismissal o pagbasura sa kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kinumpirma ito ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa kanyang live video broadcast. Aniya, sisimulan ang mga aktibidad sa September 19 bandang 5:00 ng hapon sa Amsterdam kung saan isasagawa ang prayer vigil. Sa Setyembre 20 naman, idaraos ang isang Freedom March para ipanawagan ang tuluyan ng pagbasura sa kaso ng dating Pangulo, habang sa September 21, isasagawa ang isang panel discussion at fellowship. Tuloy po ang lahat ng pagtitipon, simula po yan ng 19 ng after office hours, 5:00 sa Amsterdam. Doon po yan sa Dam. Meron po tayong prayer vigil. Sa 20 po, magkakaroon tayo ng Freedom March, ang ating panawagan. ICC dismiss the case against Tatay Digong, hindi lang i-vacate, dismissal na yan dahil meron ng finding na hindi nga po siya fit to stand trial at yan po ay marcha sa Dahig. At sa 21 po, magkakaroon tayo ng convergence, buong araw pong convergence kung saan tayo po ay magtitipon-tipon. Magkakaroon tayo ng panel discussion kung anong dapat mangyari sa Pilipinas matapos ang panahon ng mga Marcoses. At siyempre po, magkakaroon ng fellowship. Tuloy po yan, 19, 20, 21. Ang mga nakahanay na pagtitipon ay inorganisa ng DDS Marisog sa gitna ng nakabinbing pagdinig sa kumpirmasyon ng mga reklamo laban sa dating Pangulo, matapos itong ipagpaliban muna ng ICC kasunod ng hiling ng depensa dahil isyo sa kalusugan ng 80 anyos na dating Pangulo. Sa iba pang balita, sisimulan ngayong araw ang taas singil sa terminal fees. Magsisimula na ngayong araw ang pagpapatupad ng dagdag singil sa mga terminal fees. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Jose Ines na ang nasabing pagtaas ay hindi makakaapekto sa travel demand sa bansa. Depensa nito na ang passenger service charges ay walang adjustment sa loob ng 20 taon. Magugunitang ipapatupad ng NAIA Infrastructure Corporation ang pagtaas ng 390 pesos para sa domestic ng PSC mula sa dating 200 pesos, habang mayroong 950 pesos na pagtaas ng PSC para sa international flights mula sa dating 550 pesos. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula 9:00 ng umaga, hanggang 5:00 ng hapon.